po ng Panginoon. Amen. Lagi natin kasama ang Panginoon. Sabi nga, two or three gather together. In His name, He is Amen. Alam natin ang presence ng Panginoon ay palagi nasa ating kalagitnaan. Amen. 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 So ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi, nais kong ipakilala sa inyo ang ating Panginoon. Hallelujah. At sa mga susunod na pagtitipon natin ay ipakikilala ko pa siya. Hallelujah. Siya ay si Jehovah. Amen. At ating pag-aaralan nila Jehovah Jireh. Amen. Hallelujah. Ang ganda, di ba? Ang susunod na ating pag-aaralan sa mga darating ay Jehovah Shalom, Jehovah Nisi, Jehovah Rapha. Di ba? Ang sarap pakinggan na, ang sarap kilalanin ng Panginoon. Ewan ko kanina, pag umpisa pa lang natin ang kanta, umiiyak na ako, hindi ko alam. Grabe yung nag-uumapaw na joy sa aking puso. Amen. Kasi sabi ko, Lord, gusto ko lang ipakilala sa mga tao that your name is Jehovah. Amen? Our God is, pangalan po ng Panginoon, Jehovah Jireh. So bago tayo magpatuloy, tayo po yumuko. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito, O Diyos. Napakabuti mo dahil tinipon mo kami muli sa oras na ito, Panginoon, despite ang lahat ng mga pinagdadaanan namin. Salamat, Panginoon, O God. At sa gabi ito, patuloy na dinideklara namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan ng iyong banal na pangalan. Your name is Jehovah. You are Jehovah Jireh, my God provider. Hallelujah. E sa oras na ito, ikaw po ang magpakilala ng iyong sarili sa bawat isa na nandito, Panginoon, even sa mga nanonood ng live ngayong oras na ito, Panginoon. Salamat. Salamat nga po, Panginoon, O God. Hallelujah. Samahan mo po kami, banal na Espiritu, sa gabi nito at ikaw ang manguna sa akin. Ikaw magbuka ng aking mga labi. Tago mo po ako sa likod ng iyong cross. At tanging ikaw maluwalhati at mapanuguran namin in Jesus' name. Amen. So napakaganda po ng ating topic, di ba? Jehovah Jireh. Hallelujah. Ang ganda-ganda po ng Jireh. Jireh, di ba? Ang ibig sabihin daw po ng Jireh, to see and to provide. Tinawagan ko si Liza kanina kasi sabi ko, anak, ano bang ibig sabihin ng Yireh? Sabi ko, kasi Hebrew word siya ng to see or provide. To see. Ibig pala sabihin ng Yireh is future. Ibig sabihin, yung to see, nakikita ng Panginoon ang ating pangangailangan. Amen? Kaya dapat sa Kanya tayo lumapit. Dapat kilalanin natin siya sa ating buhay na siya ay si Jireh, di ba? Ang ganda. Pag ako nagkaanak, papangalanan ko ng Jireh. Apo. Hindi alam. Yireh, di ba? Means to see. To see, to eat, or to provide. Sabi niya, God perceive or sees our need and commit to providing for them. Grabe na na-perceive na ng Panginoon yung ating mga pangangailangan. Nakita na ng Panginoon. Amen? Amen. Ano pa raw? Sabi niya, na ibig sabihin ng Jireh? God's provision. Jehovah Jireh signifies that God provides for His people. However, it is not limited to material needs. It ultimately points to provision of salvation. Yun ang unang-unang needs ng tao. Hindi ito mga material things. Nagkakamali lang tayo na kapag sinabi natin na Jehovah Jireh o God is our provider, nakapokus kagad tayo dun sa material. But supposed to be, hindi dapat tayo doon mag-focus. Mag-focus tayo doon sa salvation dahil ang Lord, ang nilikha niya ang tao, alam niya na kung anong mangyayari. At nakaprovide na kaagad ang kasagutan doon sa gagawin ng tao na pagtalikod sa Kanya. Amen? Meron na kaagad ang Lord na inilaan. Kaya nga sabi, God provide. Nakalaan. May inilaan na kaagad ang Panginoon. At ganun din sa bawat isa sa atin, sa bawat problema natin, may nakalaan. Amen? So ano pa daw sabi doon? Sabi niya, provision of salvation, love, and purpose found in Him. Sa Kanya lang po natin matatagpuan yung salvation, love. Amen. The ultimate provision,
The name Jehovah Jireh is linked to the story of Abraham and Isaac. Kaya yung ating Bible reading ay Book of Genesis, where God provide the ram, di ba? Yung dinasa natin kanina. Sabi niya, name of hope. The name is used as a declaration of trust in God, ability to provide especially during trials or need. Di ba nandun na? Habang sinabing God provide, andun na palang lahat, including ng lahat. Di ba? Alam niyo nung ginagawa ko po ito, sabi ko, paano ko ba ito gagawin, Lord? At isa-isang pumapasok sa akin kung ano yung inaano ng Panginoon. Amen? So sabi po sa Philippians 4:19, and my God shall supply all your needs, all my needs, according to His riches in glory by Christ Jesus. Di ba napakaganda po, and my God, hanap and my God, sabi na yung deklarasyon niya, yung ninanamnam niya talaga sa sarili niya, dinideklara niya talaga, sabi niya, and my God shall supply all my needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Ano po yung mga needs na yon? God will supply all my needs. Pag sinabi po na God provide, di ba, nabanggit po dito na sabi niya, papaano daw, how God provide? God provide our salvation. Amen. Di ba? Kung mapapansin po natin, Kuya, pwede pa kaya ayon. Mami, pwede pa kaya muna yung ano, pwede mo kayang ilagay yung buong chapter ng Genesis sa Google. Sorry, hindi ko na So, mapapansin po natin na kung nabasa po natin doon, di ba, si Abraham ay tinawag ng Panginoon. Abraham, ikaw ay umalis sa iyong comfort zone at pumunta ka doon sa lugar na pagdadalhan ko sa iyo. Alam niyo si Abraham at si Sarah, billionaire nung time na yon. Billionaire kasi nasa kanila ng lahat. Sila ang pinakamayaman. Diba? Alam mo yung pag ikaw ay umalis sa isang lugar, dadalahin mo lahat, parang ang hirap-hirap. Yun yung maisip mo lang na maglipat ka ng bahay diba? Parang lalagnatin ako. Alam nyo, kaya kami nakalipat ng bahay, God is really good. Kasi sinunog ng Lord lahat ng mga gamit namin para lang makalipat kami ng magandang bahay. Amen? Alam nyo, naiiyak ako kasi God is really good. Kahit na unfaithful ako sa Kanya, kahit na hindi ko sinusunod ang Kanyang kalooban, but still God is faithful. Amen. Kapag ka po tinitingnan ko yung aking buhay, sabi ko, Lord, hindi ko akalain na makakayanan ko at mapagtatagumpayan ko yung lahat ng mga pagsubok na dumaan sa akin. Diba, nakita na ng Lord bago niya pa ako tawagin bilang isang pastora at magpastor dito sa Tel Aviv. Nakita na ng Panginoon kung anong aking mga pangangailangan. Amen? Imaginin mo, tanggalin sa iyong lahat. Magtutuloy ka pa ba? Hindi si Satanas tumitigil. Sabi ko, Satanas, enough is enough. Halos, parang hinubaran ako. Namatay ang aking anak, namatay ang aking nanay, namatay ang aking tatay, namatay ang aking asawa, sinunog ang aming bahay, lahat ng mga kayamanan namin na nandun sa loob ng bahay, naubos. But God provide. Imagine mo, sabi nung isang kakilala ko na, Marge, may nasunugan dito sa Takana, 3 buwan na hindi pa nakaka-recover, samantalang ikaw, wala pang 1 buwan, kumpleto na yung loob ng bahay ninyo. Diba? God is really good. Nakita niya na kung anong mangyayari, kaya ipinrepair na ng Panginoon. Inihanda na ng Panginoon ang lahat ng aking pangangailangan. Amen? Kaya, pag ating mumuni-munihin po yung ibig sabihin ng God provides, makikita natin doon, ano pang hahanapin ko? Diba? Diba doon, makikita po natin na si Abraham, ang sabi ng Panginoon sa kanya, Abraham, dalahin mong yung anak na si Isaac, pumunta ka doon sa bundok ng Moriah at i-offer mo siya sa akin. Hindi nagdalawang isip si Abraham. Hindi man lang niya sinabing, teka, magpapaalam mo na ako kay Sarah. Kasi ito'y anak ko sa pagkatanda. Diba? Yung asawa ko ay nanganak na hindi na nare-regla. Pagkatapos, ibibigay ko lang sa'yo. Diba? Ang gusto ng Panginoon na i-offer natin sa Kanya, yung the best, yung ano tag doon, yung mahalaga sa atin, di ba? Kasi ang gusto ng Lord, makita mo na itong lahat ng bagay na ito ay sa akin ang galing. Amen.
yung future na inilaan ng Panginoon para sa iyo. Ano ba yung future na yon? Di ba sabi sa Jeremiah, "For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you." At alam niyo ba na yung verse na yon, ayun yung future salvation natin. Hindi yun yung sinasabi na, pagka-birthday mo, ito yung Bible verse para sa iyo. No. Para yun sa mga unbeliever na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Amen? Diba? "For I know the plans I have for you." Ikaw, alam ko kung anong plano ko sa iyo. Plano ko sa iyo na pagpalain ka. Gusto kitang alisin sa sitwasyon mo ngayon. Lumapit ka lang sa akin, kilalanin mo lamang ako. Amen? Diba? At kung mapapansin po natin, sabi niya, pumunta po si Abraham doon. Nung humingi ang Panginoon kay Abraham, si Abraham, malaya niyang ibinigay yung kanyang diamond. Amen? Binigay ni Abraham yung kanyang tithes and offering. Di ba? Hindi siya nagtanong, "Lord, grabe naman, yung 10,000, 1,000, ang laki." No, sabi niya, "Okay, Lord, susunod ako sa inyo." Di ba? At nung siya po ay sumunod, hindi siya nagpaalam kay Sarah, dahil kung magpapaalam siya kay Sarah, bungangera, mga babae, magnanagpa, hanggang sa mahadlangan, magdidisobey si Abraham sa Panginoon. Amen? At nung sila malapit na doon sa bundok, di ba? Ang sabi ni Abraham doon sa kanyang mga tauhan, "Dito na lang kayo. Baka makita niyo pa yung gagawin ko, isumbong niyo pa ako sa pulis. Hulihin pa ako ng pulis." Amen? Di ba? Sabi ni Abraham, "Dito na lang kayo, kami na lamang mag-ama ang pumunta doon sa bundok." Di ba ang sakit sa puso? Tay, sinong i-offer natin? Ang sakit sa puso ng isang magulang yun, di ba? Yun nga lamang na tayo mag-a-abroad. Pagkatapos iiwanan natin yung mga anak natin, tapos makikita natin umiiyak yung mga anak natin na iiwanan doon sa airport, di ba? Sister Jenna, di ba? Parang dinudurog yung puso mo, Sister Yumi, di ba? Yung ikaw ay paalis na yung anak mo. "Mami! Saan ka pupunta?" Yung pakaya yung anak mo, "Tatay, kumpleto na, nandito na lahat ng mga di ba? Nandito na yung mga kahoy, napalimas na natin yung apoy. Sino pong ating i-offer? Siguro nung time niya, gusto nila Abraham na sumuko. Parang awa mo na. Pinangako mo sa akin tong anak na to eh. Pero alam nyo, ang nakita ni Abraham, future ang nakita ni Abraham. Na nakita ni Abraham na even though itong anak kong ito, patayin ko ni-offer sa Panginoon, sabi niya, "Ako ay magiging father of all nation." Di ba? Magiging ama siya ng lahat ng bansa. Ibig sabihin, kung mamatay man yung patayin man yung kanyang anak ngayon, meron pa rin susunod. In despite ng kanyang katandaan. Kasi nakita niya kung sino yung Panginoon na kanyang sinusunod, pinaglilingkuran. He is Jehovah Jireh. Nakita niya yung future. Na Lord, kahit i-offer ko ito may bago. Di ba sabi niya, tumingin ka sa langit, ano nakita mo? Mga bituin, gaano karami? Hindi ko mabilang. Ganyan ang magiging lahi mo. Tumingin ka sa dagat, ano nakita mo? Mga buhangin. Bilangin mo, hindi ko Lord mabilang. Ganyan ang magiging lahi mo. Kung ako, i-offer ko talaga sa Isaac, di ba? Pero tayo, nakatingin tayo sa karnal. Wala tayong pananampalataya, kaya konting problema at pagsubok lang, nasishake tayo ang ating pananampalataya. Hindi natin nakikita na mayroong Diyos na nakatingin. Mayroong Diyos na nakikita yung ating future. Amen? Konting shaking lamang. Wala na, ayaw na mag-church. Pag kami nakainisan doon sa loob ng church, ayaw na mag-church. Hallelujah. Kapag ka po tayo ay nagtampo sa church o sa mga kapwa, hindi tayo sa kanila nagtatampo. Lord ang kinakalaban natin. Amen? Dahil ko naaalala yung sinasabi ni Pastor Alan na kung anong ginagawa mo sa kanya, ano yun? Ginagawa mo sa akin. Diba? Lagi natin titingnan,
Sino yung Diyos na pinaglilingkuran mo? Bakit ka nandito sa Tel Aviv? Kasi meron kang Diyos na pinaglilingkuran. Amen? Meron kang Diyos na inaasahan na pagpunta ko doon, meron akong pagpapala. Hindi lamang material na bagay. Amen? At sabi po dito, ipinrovide ng Panginoon yung ating kaligtasan, kasama na doon ang ating kagalingan. Amen? Alam niyo po ba na hindi pa tayo nagkakasakit? Naka-ready na ang kagalingan ng Panginoon. Amen? Hindi pa tayo nagkakasakit, naka-ready na. Pinagaling na tayo ng Panginoon. Year eh. Amen. Diba? Kaya yung mga pinagdadaanan natin ng mga sakit na yun, huwag nating niniin. Hoy, wala kang karapatan sa katawan na ito. Lord, forgive me dahil sa mga maling pagkain na kinain ko, Panginoon. Kaya ako ay nagkaroon ng cholesterol. Matakaw ako sa taba. Kaya ako nagkaroon ng high blood, di ba? Lord, forgive me. May sakit tayo, saan tayo dapat unang lalapit? Doon, kay Jehovah Rapha. Dahil siya ang nagpapagaling. Di ba napakabuti ng Panginoon? Nakikita niya pa lang tayo na yun ang mangyayari sa atin, may mga warning na sa atin. Amen? I hope na si Abraham nung mga time na yun na inutusan ng Panginoon, of course, meron din siyang warning na ibinigay ang Panginoon. Meron siyang mga instruction kung ano mga dapat niyang gawin. Amen? Ganon din tayo. May pangako sa atin ng Panginoon, may mga instruction ng Panginoon na ipinapagawa sa atin. Hindi madali ang pagsunod sa Panginoon. Bago natin mapagtagumpayan itong sinasabi nating provision from the Lord, may mga instruction ng Panginoon sa atin. Di ba? Sabi po doon sa, okay kuya, pakiano na, how God provide? Paano daw ang Diyos na po provide? Sabi niya doon, God provide our salvation. Sabi niya sa Genesis 22 verse, ano ba nakalagay doon? Genesis 22 verse 8, sabi niya, Abraham answered, God Himself will provide the lamb for the burnt offering, my son, and the two of them went on together. Diba? Ang sabi ni Abraham sa kanyang anak, anak, ang Diyos ang magpo-provide ng ram na ating i-offer sa Kanya. At ganun din po, alam niyo po ba nang makita ng Panginoon yung nangyayari sa tao, nung makita ng Panginoon ang tayo puno na ng kasalanan, hindi na makuha sa mga offering ng mga animal. Ipinrovide na ng Panginoon ang salvation para sa atin. Inihanda na niya si Jesus Christ para siyang sumagot sa lahat ng ating mga kasalanan. Na supposed to be tayo ang magdaranas ng matinding hirap. Kaya nga ang sabi niya sa 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Wala siyang kasalanan. Siya'y naging makasalanan, di ba? Siya yung ram na offering. Di ba? Siya yung lamb na ipinrepare ng Panginoon doon sa bundok ng Moriah. Nagigit niyo po yung revelation doon sa Genesis na pinag-uusapan natin? Hindi lamang basta ram. Hindi lamang basta lamb. Jesus Christ is the Lamb of God. Amen? Amen. Sabi niya, God provide our salvation. Sabi niya, this is the ultimate provision and greatest gift na mula sa Panginoon. Yung salvation na binigay sa atin ng Panginoon. Ang problema ang mga tao hindi nauunawaan ang ibig sabihin ng salvation. Kahit na sinasabi ng nandito na sa loob ng church, hindi pa rin nila maunawaan ang tunay na kahulugan ng kaligtasan. Amen? Maraming mga Kristiyano ang pumupunta sa loob ng church, hindi nila alam bakit sila pumupunta sa loob ng church. Kaya kapag napagsabihan, masama ang loob. Amen? Sabi ni Pastor Freddy, pagka daw tayo ay tunay ng Kristiyano at malago na sa Panginoon, tinauso yung mga samaan ng loob. It is true. Konting salita lang sa atin, sasama ang loob natin, magtatampo tayo, hindi tayo yan. Sabi mo, sa kanas, hindi ako yan. Di ba? Salamat sa mga taong yan.
na ginagamit ng Panginoon para tayo ay maging malago at maging matibay. Amen? Pag may mga kumakalaban sa inyo, Lord, salamat sa taong ito, kinakalaban ako, may pinapakita ka sa akin. May sinasabi ka sa akin. May pinapaalala ka sa akin, Panginoon. Amen? So sabi niya dito, this is the ultimate provision and greatest gift from God. Ang ano daw yon? Ang iligtas ang ating buhay. Yun yung greatest gift na galing sa Panginoon. Ano pa? We have to climb up to Him to find freedom. We cannot save ourselves. Kailangan natin umakyat doon sa Mount Moriah. Amen? Mag-offer ng sacrifice. Sakripisyo. Ano yung mga sakripisyo kailangan natin i-offer sa Kanya? Sacrifice of praise, prayer. Go and climb to the Mount of Moriah. Pumunta tayo doon. Umakyat tayo. Kung tayo ay pagka every Friday, konti lang ang pagpupuri, halos hindi gumagalaw ang katawan. Sa susunod, Lord, gusto kong maranasan ang presensya mo. Amen? Gusto kong lumundag at sumayaw sa tuwa sa presensya mo, Panginoon, like David. Si David ay tinagurian ng kanyang asawa na si Raulo dahil siya ay nagsasayaw na nagpupuri sa Panginoon. Amen? Sabi niya, God provide the lamb, di ba? Sabi ng anghel, ang sabi ng anghel kay Abraham, nung sasaksakin na niya yung bata, inihiga na niya yung bata doon, at kinuha ni Abraham yung kutsilyo. Anong sabi ng anghel? Wag! Huwag mo siyang patayin. Nakita na ng Panginoon yung faithfulness mo sa Kanya na handa kang sumunod, na handa kang ibigay ang lahat. At sabi niya nga po doon, sa number 2, sabi niya, ano yung number 2? Sabi niya, God provide hope. Diba, noong si Abraham ay tumingin, nakaganyan kasi siya, nung inangat niya yung kanyang ulo, nakita niya yung ram na nasabit yung sungay doon sa mga baging. Yun yung hope natin, na tumingin tayo doon sa ram. Sino ba yung ram? Si Jesus Christ. Tumingin tayo doon sa cross. Na ipinrovide ng Panginoon para akuin ang lahat ng ating mga kasalanan. Amen? Kung minsan nawawalan tayo ng pag-asa kapag punong-puno na tayo. Alam niyo, nakakalungkot, napakaraming nagpapakamatay. Why? Dahil sa isip nila wala na silang pag-asa. Nabuli lamang. Nag-a-attempt na ng suicide. Wala silang pag-asa. Tumingin tayo doon sa cross kung anong ginawa ng Panginoon. Diba nung si Abraham, nang tumingin siya, nakita niya yung ram, nagkaroon siya ng pag-asa. Siguro nakahinga siya, ay Lord, salamat talaga. Dahil yung aking minamahal na anak. Ganun ang Panginoon, yung kanyang minamahal na anak, ibinigay niya para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Pero tayo mga tao, hindi natin nauunawaan kung anong ginawa ng tatay sa atin. Kung anong ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. Amen? Alam niyo po, ang Panginoong Hesus, nung time na alam niya na darating na yung kanyang oras, andun siya sa bundok na nanalangin, at tumutulo yung dugo, ang iniiyak niya. Kasi alam niya kung ano ang sasabitin niya. Sa oras na sumagot siya ng oo sa tatay, susundin ko po ang ipinapagawa mo. Alam na niya kung ano ang mangyayari sa kanya. At nung malapit na siya na ipagkanulo, nandun siya sa bundok na nanalangin, kaya sabi niya nga doon sa mga disipulo, hindi ba lang kayo makapanalangin kahit isang oras? Wala kayong ginawa kundi matulog. Kaya natutulog dito. Hallelujah. Pag tayo naantok na nananalangin, alalahanin natin ang sinabi ng Panginoong Hesus sa mga disipulo. Tulog pa rin kayo! Tulog kayo ng tulog! Malapit na ang oras! At habang siya nananalangin, tumutulo yung dugo. Dahil alam niya kung ano yung kanyang pagdadaanan. I pray na maramdaman natin sa ating espiritu yung pinagdaanan ng Panginoong Hesus para maramdaman natin ang pagmamahal natin sa Kanya. Alam niyo kaya hindi natin maibigay yung fully love sa Panginoon? Hindi natin lubos na maunawa kung anong ginawa ng Panginoon doon sa cross. Kasi hindi natin siya nai-encounter. Amen? Naririnig lang natin
lagi lang natin siyang naririnig. Ito ang ginawa ng Panginoon. Siya ay hinagupit, siya ay ipinako doon sa cross, siya ay namatay, siya ay muling nabuhay. Walang encounter. Kaya kahit sabi natin, I love you, Lord, parang normal lang na, I love you, Lord. Wala yung deep feelings. Sabi ng isang preacher, kailangan daw pag nagbasa tayo ng Bible, mag-sink in sa ating espiritu yung Word of God na binabasa natin. Which is true. Hanggat hindi po nagsisink in sa ating mga espiritu yung binabasa natin, useless lang. Parang dumaan lamang sa iyong mga mata. Parang nagbasa ka lamang ng pocketbook. Comics. Amen? Hingin natin sa Panginoon, Lord, sa tuwing maririnig ko yung ginawa mo po dun sa cross, ma-encounter kita. Lord, iparanas mo sa akin yung naranasan mo, yung ma-feel ko yung naranasan mo. Kapag pumupunta kita sa Jerusalem, Lord, dito ka dumaan. Iparamdam mo po sa akin yung mga naranasan mo rito. Ma-encounter kita dito sa lugar na ito. Mga kapatid, nandito tayo sa Israel. Huwag natin hayaan na tayo umuwi ng Pilipinas na hindi natin na-i-encounter ang Panginoon. Amen. Marami pong 20 years ng Kristiyano hindi na-i-encounter ang Panginoon. Kaya walang paglago na nangyayari. Once na na-encounter natin ang Panginoon, boom! May transformation na mangyayari sa ating buhay. Namnamin natin sa tuwing babasa tayo ng Bible yung ginawa ng Panginoon. Alam nyo, habang minimeditate ko ito, kaya naiiyak ako. Grabe yung ginawa ng Lord, di ba? Yung pangako ng Panginoon, di ba? He is God, Yireh. Nakita niyo yung future. Di ba na, ang tingin mo sa sarili mo, wala ka ng pag-asa. Pero may nakikita ang Panginoon sa buhay mo. Kagamit-gamit ka sa kanyang paningin. Sinasabi mo, wala kang alam. Hindi ka marunong mag-share ng word of God. Ang tingin sa'yo ng Lord ay great evangelist. Amen. Stand up. Stand up for your calling. Si Abraham, tumayo siya sa kanya, sa pagkatawag sa kanya. Magkaroon po tayo ng pag-asa. Tumingin tayo doon sa cross. Lord, ang hirap naman hindi ko talaga maunawaan ang salita mo. Manalangin tayo. Di ba sabi sa Santiago, kung ikaw ay wala, humingi ka. At ang sabi sa John, sasagutin ng Panginoon ang ating panalangin para mapaluguran ang kanyang pangalan, ang pangalan ng Ama. Of course, sino ba mapapaluguran pagka sinagot ng Lord ang ating panalangin? Natural ang Ama, di ba? God provide. Alam ng Panginoon kung ano ang mga hinihingi natin. At alam ng Panginoon kung ano ang mga hihingi natin. Amen. Kaya ipinirepare na niya ang sagot sa ating mga panalangin. Amen. Amen? Di ba? Parang naglalakad ka lang, nakatisod ka na kaagad ng blessing. Alam niyo si Isaiah, si Isaiah nga ba yun? Si Elijah. Sobra na siyang pagod. Sabi niya, Lord, kuhanin mo na ako. Sabi ng Panginoon, anong ginagawa mo dyan sa loob ng kuweba? Bakit ka nagtatago? Lumabas ka dyan. Kasi pagod na ako, Lord, pinatay na nila lahat ng mga propeta ko. Wala nang natira, ako na lang mag-isa. Lumabas ka dyan. Sabi ng Lord, kumain ka. Saan ako kukuha ng pagkain? Oy, may inutusan ako doong uwak. Alam niyo, ang uwak ang pinakamatigas sa ulo. Kaya take note, ha? Pag matigas ang ulo niyo, uwak kayo. Hallelujah. Ang uwak ay napakatigas ang ulo, hindi kagaya ng kalapati. Ang kalapati natuturuan ng uwak, hindi. Pero, nothing is impossible with God. Amen. Nautusan niya yung uwak at dalhan mo si Elijah doon ng pagkain na gugutom. Ba, may dalang steak. Paano kaya nadala yun ng ano, no? Di ba? Ng uwak. Dalang yung steak. Sisi. May sisig. Di ba? Sushi. Sabi ni Pastor Joby, si Bishop Joby ay na maalam na. Sabi niya, simula nang natuyo ang Red Sea, naghirap na ang Israel. Sabi ko, bakit po? Kasi puro daing na lang. Kasi natuyo na daw. Puro tuyo na kinakain. Natuyo na ang Red Sea, di ba? Hallelujah. Hindi sa atin ang dahil tayo ay palaging puno ng pagpapala. Umaapo ng pagpapala. Kilalanin lamang natin sino ba yung provider. Alam niyo po, na-receive ko yung word na provider.
sabihin nun? Sabi ng Panginoon, I am your husband who created you. Ibig sabihin kapag sinabing husband, provider siya. Kaya kahit wala tayong asawa, huwag tayong malungkot. God provides sa ating pangangailangan. Amen? Yung joy na hinahanap natin, akala natin ay asawa lang, lalaki, makapagbibigay. No! Only sa Panginoon natin matatagpuan yung joy na hinahanap natin. Alam niyo po, napanood ko yung istorya ni Rick Warren, nag-testimony siya dahil yung kanyang anak ay nagpakamatay. Akala niya okay na okay ang buhay ng kanyang pamilya. At merong naiwan na necklace na nakalagay doon na I want to feel the joy. Imagine mo yung anak niya, ikaw pastor, di mo alam na ang anak mo ay sobrang kalungkutan. Nagdadaan siya ng matinding kalungkutan. Amen? Kaya yung mga anak natin, lagi natin kukumustahin. Amen? Okay lang sir, okay lang ako. Are you sure? No, okay ka. Hindi po madali ang depression. Napakarami nagpapakamatay ng dahil lamang sa depression. Kagaya ng anak ni Kuya Kim at Yensa, di ba? Hindi niya alam na may depression ang kanyang anak. Kaya ating lagi natin, alam niyo, maging aware tayo sa mga anak natin, yung the way na sinusuot nila mga damit, yung mga gamit nila, yung kanilang mga pinapanood. Kasi doon nagsisimula ang depression. Kahit okay ang pamilya, masaya ang pamilya, influence ng nakapaligid sa ating mga anak. Kaya talagang huwag natin bibitawan sa panalangin ng ating mga anak. Lagi natin kukubera ng panalangin ng ating mga anak. Amen? Kung sila hindi pa saved, ipagkatiwala natin sila sa Panginoon, ang Panginoon ang gagawa ng kaparaanan. Amen? Kaya sabi niya nga po dito, sabi niya sa Titus 2 verse 13, while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. Diba nung si Abraham ay tumingala, nakita niya, nagkaroon siya ng pag-asa. Ganon din ang gawin natin. Hintayin natin yung blessed hope na ibibigay ng ating Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Amen? Siya ibabalik. At malapit na, hindi nyo ba nakikita, hindi nyo napapansin? Kaya huwag natin masyadong pagtuulan ng pansin ng mundong ito dahil tayo mawawala dito. Maiiwan natin ito. Ang madadala lamang natin ang lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, yun ang ating kayamanan na hindi nasisira. Tingnan ninyo ang mga taong namamatay. Kahit na anong yaman nila, meron ba silang nadala? Di nga nila alam kung saan sila inilibing. Di nga nila alam kung anong suot nila. Pero yung mga ginagawa natin sa Panginoon, alam natin yan ang daladala natin. Yan yung mga kayamanan na hindi nasisira, hindi tinatanga. Kaya pagputihin natin, yung ipinapagawa sa atin ng Panginoon, tandaan natin na makakapasok lamang sa kaharian ng langit ay ang mga taong gumagawa ng kanyang kalooban. Kahit pa ikaw ay dito na tumira sa loob ng church, hanggat hindi mo ginagawa ang kalooban ng Panginoon, hindi ka makakapasok sa pintuan ng langit. Amen? Last, sabi niya, God provide all our needs. Doon pa lang pumapasok yung mga material things. Amen? Sabi niya doon, I will surely bless you and make your descendant. I-declare po natin ito sa ating mga buhay, as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore, your descendant will take possession of the cities of their enemies. Hallelujah! Diba? Alam niyo, ang aking mga anak, pag ako nananalangin, lalo ko sila, Lord, I declare, my children will be mighty in the land. Nandito po sila sa Israel. They will be mighty in this land. I don't know kung paano gagawin ng Lord na maging mighty sila sa bansang ito. Basta ako nagdideklara at ako nananampalataya na gagawin ng Panginoon. Father God, I declare that my children will be the head and not the tail. Kung makikita niyo si Elisha, lagi kong tinatanda na sinasabi sa akin ni Ate Janet noon, Pastora, huwag mong tingnan yung mga pangit na nangyayari sa kanya. Ang tingnan mo yung gagawin ng Panginoon sa kanyang buhay. Di ba? Yung future. Alam niyo, pag kukuha ng exam yan, 16, 10. Pero ngayon, nagulat ako.
181, di ba? Grabe, ang mga pinagdaanan ko po sa Kanya. Mga gabi na hindi ako natutulog. Mga gabi ng pag-aalala, mga gabi ng pag-iyak. Wala akong ibang kapiling kung hindi ang ating Panginoon. Inihihingi ko ng tulong sa Kanya, Lord, hindi ko kaya, tulungan mo po ako. Kapag ang Lord ay may word sa atin, mangyayari. Kaya lang, sabi nga, bago mangyari ang lahat ng ito, of course, ang Lord ay may instruction. May mga pagdadaanan tayo. Meron tayong pagdadaanan test. Di ba? Si Jesus Christ, bago po niya napagtagumpayan yung pagbuhat niya ng cross, di ba may test na dumating sa kanya? Sabi ng demonyo, habang siya nagpa-fasting, "Hoy, sambahin mo lang ako." Di ba? Kung gusto mo magpakatihulog, ay sabi niya pala, magpakatihulog ka dyan dahil nagko-quote pa ng Bible verse. Dahil ang nasusulat, ikaw ay sasaluhin ng mga anghel. Talaga si Satanas, no, nagko-quote pa ng Bible, kaya hindi lahat na nagko-quote ng Bible. Ay Kristiyano, nagko-quote din si Satanas. Di ba? Imagine mo yun? Ang Lord ay nagpa-fasting ng 40 days, pagkatapos bigla na lamang siyang magpakatihulog ka. Sabi pa niya, "Oh, ito mga bato, gawin mong tinapay." Sagot ng Lord, hindi sa tinapay lang nabubuhay ang tao kung hindi sa mga salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yun ang provision. Amen? Hindi sa tinapay lang, hindi sa mga material things lamang tayo nabubuhay. Kung hindi doon sa pangako ng Panginoon na ibinigay sa atin. Anong pangako ng Panginoon sa iyo? Declare every day. Amen? Every morning ako gumigising, "Lord, I love you. Lord, I love you. Lord, ang ganda-ganda ko ngayong umaga. Amen. Hindi ko nakakalimutan mo. Lord, you are my provider." Amen. Di ba? Lord, inuutusan ko po yung mga anghel na dalahin yung mga pagpapala. Pasok dito sa pintuan ng aming bahay. Amen. Nabibless ako. Sa totoo lang, dahil totoo, alam niyo kapag may pupuntahan ako, "Lord, humihingi po ako ng tulong sa inyo ng pabor na ang isend mo po ay angel mo na siya mag-aasikaso sa akin. Kung halimbawa, punta ako ng Ministry of Interior, Lord, angel mo po ang mag-aasikaso sa akin para hindi ko siya tarayan at hindi ako magkasala against you." At pagka nga pumunta ako doon, napakabait. Kasi hiningi ko sa Lord na angel niya. Kasi kung ang halimbawa ng ang mag-aasik sa akin ay matapang o ano, "Lord, di po ba humingi ako sa iyo?" Kaya tinarayan ko siya. Kasi hindi siya yung angel mo. Diba? Totoo naman eh. Kung anong dinideklara na yung mga labi, yun ang mangyayari. Humingi ka, ikaw ay bibigyan. Sa totoo lang, sa tuwing ako ay alis at may pupuntahan, lagi kong sinasabi, "Lord, yung angel mo po, ang i-assign mo sa akin na siya mag-aasikaso sa akin." Amen? Kaya lang minsan, hindi ako dinibig ng Lord kasi gusto ko mag-load sa bangko. "Lord, angel mo po yung mag-asikaso sa akin." Sabi pa naman, binilang pa naman ako ng bangko. Ayaw akong pag-loanin, ayaw ako nang mangungutang. Sabi ni Karen, "Mami, angin mo naman ang pera," sabi niya. "Ayoko nang mangungutang ka," sabi niya. "At kalooban ng Lord na hindi ka makautang," sabi niya. Di ba? Kapag hindi, kumbaga parang istam-istam mo lang gagamitin, tapos malulubog ka sa utang, ganun nangyayari. Kaya nalulubog sa utang, istam-istam lang. Amen? So sabi niya, God provide all our needs. Pag sinabi niyang all, lahat na yon. Salvation, healing, di ba? Mga material things. Mga bagay na hindi mo hinihingi, binibigay ng Panginoon. Asawa? Do you think hindi niya kayang bigyan ka ng asawa? I don't think so. Naibigay niya nga si Jesus Christ sa atin bilang kasagutan sa ating bilang kabayaran sa lahat ng ating kasalanan. Asawa pa hindi may bigay ng Lord? Maaaring may inaayos ang Lord sa puso natin, maaaring naging Diyos-Diyosa na natin ang paghingi ng asawa sa Panginoon. Amen? Dapat lagi natin titingnan. Ano ba yung mga needs natin? Sabi niya, "And my God will supply all my needs." Pag sinabing all, lahat na yun. Ano pa ang hindi mo hihingi sa Panginoon All. Diba? According. Ayon.
Di ba? His glorious riches. Sa kayamanang hindi nauubos sa Tagalog. Hallelujah! Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kayamanang hindi nauubos. Ibibigay ng Lord sa atin. According to His glorious riches in Christ Jesus. Kayamanang hindi nauubos na nagmumula sa Panginoon. Andun ang lahat. Kagalingan, kalakasan, pag-asa, kaligtasan, name it. Ano pa ba ang hindi kayang ibigay ng Panginoon? Amen? Kaya ano ba ang hindi kayang i-provide ng Panginoon? Ang kailangan lamang natin pong gawin, kilalanin natin ang Panginoon bilang Jehovah Jireh, di ba? The Lord provide. Mga kapatid, kapag kinilala natin ang Panginoon sa ating buhay, that He is Jehovah Jireh, I don't think so na ikaw ay pagkukulangin ng Panginoon. I don't think so na palagi ka pang kakapusin. Kaya lang, maging wise tayo sa paggastos. Kaya naman tayo lumulubog sa utang dahil doon sa unwise na paggastos natin. May paalala nga si Paul, maging matalino tayo. Di ba? Dapat maging matalino tayo. Hindi yung sa lahat na makita natin o kung ano mang ginagawa ng mga kapatiran natin para lamang may masabi. Lalarga din tayo. Kung hindi naman natin kaya ako naman ay may mahihiraman, ako na may mauutangan. Amen? Maging matalino tayo sa paghawak ng pera. Stewardship. Di ba yung pagbibigay natin ng tithes and offering, stewardship. Pinagkakatiwalaan tayo ng Panginoon. Amen. Amen? Kahit po yung mga ipinapadisciple sa atin ng Panginoon, pinagkatiwala sa atin yan ng Panginoon. Paano mo sila i-disciple? Amen? Meron po ba tayo natutunan ngayong gabi? Paano ba mag-provide ang